The process of vermiculturing, it involves like this. So we have to gather the materials. The materials that we're going to gather should include the nitrogen source components and the carbon source components. Okay. Saan natin nakukuha itong nitrogen source? Ang mga sources po nito, makukuha natin sa mga tae ng ating kalabaw sa ating farm. If we have kalabaw or baka and kambing or yung tae ng ating mga manok or baboy. Yun po ang mga sources ng nitrogen. And then, yung sources naman po natin ng carbon, makukuha po natin yan sa mga damo-damo na nakukuha natin sa farms. Or, kung meron tayong mga unproductive banana, pwede natin gamitin yon. Yung puno po ng saging, pwede natin gamitin yon. Pag meron na po tayong naipon ng mga ganyan, pwede na po tayong gumawa ng ating culturing box. Usually po, mas maganda pag sa vermiculturing, kung meron lang naman tayong pwedeng gastusin, gumawa po tayo ng concrete box that measures at least 2.5 meters to 2.5 meters. It's good enough and it should be shaded. Kailangan shaded po yung location ng box natin kasi po ayaw nitong ANC na na-expose siya sa sunlight. Yan po ang kalaban niyan. So, dapat free po sa mga kung ano-ano mga predators, lalo na mga manok. Kasi pag nandiyan ang manok po natin, tutukain po yung mga, yung mga worms natin, yung ANC. So, walang mangyayari. So, yan po ang mga palatandaan natin. Dapat secured yung area. Ang technique po dyan ay what we call sandwich process. Kung paano po tayo gumawa ng sandwich, ganun po yon. So, the first layer po, since meron na po tayong ipon ng mga manure, yun po ang ilalagay natin. First layer. At least 3 inches, like that. And then, siksik lang kaunti, level. Pagkatapos ma-level, dyan po natin lalagyan ng mga tinatawag nating concoctions. And what are these concoctions? Ito yung fermented plant juice, fermented fruit juice, and the fish amino acids. Ang components po nila ay mga beneficial microorganisms. And these beneficial microorganisms will stimulate the composition of the substrates. So after po sa first layer na lagyan natin dito sa mga concoctions nito, isusunod na natin second layer yung farm garbages, which includes yun yung mga natuyong damo, tapos yung chopped banana trunks, whatsoever, basta mga leaves na pwedeng ma-decompose, pwede po yun sa second layer. And this layer will be the source of carbon. The first layer, which is the manure, is the source of nitrogen. And then the next layer again, we go back to the manure. Tuloy-tuloy lang po. It depends po kung ilang level ang gusto nyo sa vermiculture. It depends on the capacity of the tank you constructed. And then, pag napuno nyo na po yun, takpan nyo na po yun ng linoleum or yung mga gamit na pong bags. Pagkatapos pong takpan yan, leave it for 15 days. And this is what we call the aerobic phase of vermiculturing. After 15 days po, pag binuksan natin yun, makikita natin na partially decomposed na yung substrate natin. Na doon na po napakagandang ilagay yung African night crawlers. Ang tawag po doon ay deployment of ANC, yung paglagay natin. So that is up to day 1 up to 15 days. And then, pag na-deploy na natin yung ANC, nakuberan na natin, nag-penetrate na yung mga worms, aaya natin sila for 45 days. But then, along that period, lagi nating binabasa yun. The moisture content should be at least 80%. So, lagi dapat moist yung Kasi yung worms, gusto nila yung malamig. Malamig ang condition, living conditions nila. And then, after 45 days, the compost is ready for harvesting. But before harvesting, see to it na dapat meron na kayong replacement substrates ready for transferring. Kasi po, pag nag-harvest kayo na wala pa kayong nakahandang substrates ulit, mamamatay yung mga ANC.
yung mga na-harvest nyo pong yung vermicompost, kailangan po doon maganda yung packaging natin. And then lalagyan po natin ng label yan, yung date of harvest. And ano ang shelf life niya. Usually, we can keep this compost for at least a year. But the most effective is we have to use it before 6 months.